Hello Goddamn fans! Ito na nga ha, may panibagong blessing at pasabog na naman mga kasembreros ang Kathden, no? Maliban syempre ito sa mga Catherine na sobrang ganda sa kanyang black na dress kagabi sa semifinals, no? Sunday, Sunday na eksena or Sunday na taping nila ng semifinals ng Pilipinas Got Talent. So sobrang ganda, no? Sobrang chic at saka sobrang elegante at classy ng inyong box office queen mga kasembreros. Tapos ito na lang kay Sir Alden mga kasembreros ay opening, no, kahapon. Maraming naghahanap kay Sir Alden kahapon. Maraming nagsasabi na hindi pala umattend si Sir Alden ng opening ng kanyang Tita branch sa Cavite mga kasembreros. So nagbukas kahapon ang kanyang The Hungry Tita na matatagpuan po sa Las Marinas, Cavite branch sa yung landmark naman na tatandaan ninyo kung pupunta po kayo doon ay beside Potato Corner, no? Doon po sa Suki Mart Das Marinas Cavite branch. So congratulations kay Pops Alden kasi bumabaha ang blessing mga kasembreros, no? Talagang pinagpapala si Sir Alden. So ito yung kanilang parang mga shawarma body at saka mga tao dito, mga combination of at saka yung mga tao nakapila na siya mga kasembreros. So talagang nag-invest si Pops Alden. So hoping na tayo rin soon ay pero sa tamang panahon ni Lord mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit ng Catherine dito kagabi kasi may another pala, saglit lang. Sige, ito muna. So yung Catherine sobrang kulit dito mga kasembreros. So, parang kinakausap niya si Jason. Si Jason kasi dito parang siya, parang showbiz insider din. Tapos kausap niya si Catherine. Tapos parang wala kasing audio eh. Kung kaya lang yung mga facial expressions lang niya mga kasembreros. parang may inaano siya na dito, may gustong tapos hindi niya makuha or something na may gusto. Parang may sasabi siya mga kasus, no. Binabasa na lang natin yung kanyang bukang bibig mga kasembreros. So and then ito hindi, wag na muna yun pala. So ito, no, next item natin. Sobrang kulit nito, ginawa ng isang Kathden fan. Si Ma'am Catherine at Sir Alden. Inedit niya, no, yung sa sila kumakain sila ng parang cheese, parang cake yata ito mga kasembreros. Tapos sa kotse sila, lumabas na bigla yung cake, no. Sobrang kulit mga kasembreros. Pero ito po ay edited po lamang. Hindi po ito totoo mga kasembreros, pero sobrang cute lang mga kasembreros. And then ito, si Pops Alden nag-share ng kanyang mga pictures with the fans mga kasembreros na nag-rides. Hindi ko alam kung dito na to sa Amerika or kung doon na to sa Amerika or dito pa sa Pilipinas mga kasembreros kasi di ba dinala na rin yung kanyang biking equipment dun sa Amerika. Pero malamang dito pa ito, no? Kasi kahapon ay parang may jet lag pa si Sir Alden mga kasembreros. Kaya pahinga muna siya. And then ito, another parang teaser para sa para sa Alpha Pro Dog Food mga kasembreros. Pero ito nga ay para sa Father's Day special nila na sabi niya dito ay para sa tatay na tapat mag-alaga. So yun po, no, dama ang saya sa Alpha Pro Dog Food. So alam ko pre-recorded ito mga kasembreros kasi nga si Sir Alden na nasa Amerika mga kasembreros. Hindi ko alam kailang linggo siya doon. Baka 2 weeks or 1 week. Hindi kailangan kasi June 28 magsisimula na ang kanyang ang kanyang Stars on the Floor. Pero kung pre-recorded din yung Stars on the Floor ay maglalagari na naman si Pops Alden. So baka 2 weeks siya doon or 1 week mahigit. Tapos babalik na naman siya dito for kanyang shoot mga kasembreros na sobrang busy ng inyong Pops Alden. So ito yung nag-share pala yung hindi ko alam kung ito yung may-ari ng farm doon sa Benito Farm mga kasembreros. Ito ay late na po pero kagabi lang niya in-upload yung di ba pumunta sila Sir Alden Richards sa Benito Farm sa Batangas. So kasama niya pala doon sina Alden Richards, sina Bianca Umali at saka si Ruru Madrid mga kasembreros, no, na nagbakasyon. So hindi lang ito lumabas kasi siguro
sabi ng baka sinabihan sila na wag mo na ilabas, ganun kasi nga for privacy mga kasembreros. Pero ito na shinare na niya mga kasembreros and Kathinatics. So sobrang cute, and ito yung farm na pinuntahan niya mga kasembreros, tsaka ng Fulkerson family mga kasembreros. And then ito yung parang kinumpal ng isang Kath admin or ng isang Catherine fan mga kasembreros, yung mga kumapagalawan at saka sa eksena ng A Very Good Girl ni ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So sobrang bagay na bagay at deserving ang ang title na Best Actress dito. Parang dito siya nanalo ng FAMAS Awards mga kasembreros, na first time na nanalo siya ng FAMAS Award mga kasembreros dito sa A Very Good Girl niya na ng pelikula mga kasembreros na ginawa. And then ito, next item natin. So ito na nga si Ma'am Catherine nasa Pilipinas Got Talent, parang kinukuhaan siya ng sobrang ganda niya tapos na parang cute pa siya sa camera mga kasembreros. So ito yung kuha ng mga ni Rain Lustre, hindi ko alam kung si Rain Lustre ay part ng kanyang glam team or isa rin siyang showbiz insider mga kasembreros. Paano naman po, pa-comment naman po, salamat po. So ito na nga so ito mga last items natin ito actually yung mga kuha ni Ma'am Catherine sa Pilipinas Got Talent na outfit kagabi mga kasembreros. Tapos meron pa dito naglalakad siya, and then pose mga kasembreros kasi sanay naman si Ma'am Catherine. So sobrang ganda ni Ma'am Catherine dito mga kasembreros So extension nga ito yung kanyang buhok mga kasembreros medyo extension siya. Pero mahaba na rin konti yung buhok niya, hindi dun kasi 'di ba nung nagpagupit siya, medyo may clip pa siya, tapos yung sa ngayon ay parang lagpas na siya ng konti. Ilang inches na yung lagpas sa kanyang shoulder pababa mga kasembreros. So sobrang papabonika ang inyong box office queen dito sa kanyang outfit kagabi mga kasembreros. And then ito na lang yata yung last natin. Parang na-miss kasi na sang Kathleen admin mga kasembreros, kaya pinost niya itong picture ni Direk Kathy at saka ng Kathleen mga kasembreros ng Hello Love Again. So una yung pinakaunang press con nila ng Hello Love Again na pareho naka-white, tapos hindi ko lang kung nag-usap sila at that time, pero yun po tapos yun nga naka-black na naman sila doon sa parang color of the day nila mga kasembreros, color of the month, yung black and white mga kasembreros. Kasi black and kagabi nag-black na naman si Ma'am Catherine antay natin yung mga susunod niyang mga outfits ni Sir Alden kung naka-black na ulit siya. So malamang ay naka-black ito mga kasembreros. So hoping and praying na nag-color coding ang dalawa mga kasembreros. Alright, so yan actually sa ating Kathleen items sana po ay pangyan po natin ang Word of God, and today is June 16, 2025, Monday. Blessed Monday po sa bawat isa, and sana po ay pangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros, sobrang ganda po nito. Ang title natin, In Your Own Eyes. Proverbs 3:7, Do not be wise in your own eyes, fear the Lord and depart from evil. So parang pinapamukha dito na akala mo lang yun magaling ka, akala mo lang yun matalino ka, akala lang natin matalino tayo at magaling tayo, akala natin tama tayo pero hindi pala, akala natin tama pero mali. Pero kidding aside mga kasembreros, sa pinapatawa ko lang po kayo, ang Proverbs 3, kung napapansin niyo po ay pare-pareho yung ating chapter, pero kasi pag hinimay-himay mo yung Proverbs talaga mga kasembreros ay napakaganda and kapupulutan natin ng kaalaman at katalinuhan talaga. So ito yung sasabi ko na magandang basahin talaga ang Proverbs mga kasembreros. So kung kaya hinihimay-himay po natin nasa chapter 3 pa lang po tayo. So si Solomon po dito sa chapter 3 nag-exhort ng kanyang son na kanyang mga anak mga kasembreros, especially biological at saka yung kanyang mga nasasakupan, kasi he was king para siyang presidente parang ginawa niyang anak yung kanyang mga nasasakupan mga kasembreros, children or sons mga kasembreros, to trust in the Lord
wholeheartedly, no? Sinasabi niya dito talaga na in-exhort niya na magtiwala tayo at manalig sa Panginoon wholeheartedly, buong puso. At ang verse na ito, sa verse 5, ay tinuturuan tayo ng counsel. Tapos sa verse 7 naman, ay wag nating isipin na matalino tayo, kasi kapag ito yung delikado actually mga kasembreros, isa sa pinakadelikadong characters or traits ng tao kapag nagsimula na siya magtiwala sa kanyang sariling kakayahan, sa kanyang sariling dunong, sa kanyang sariling kaalaman at hindi na sa Diyos. Yan ang nangyari kay Satan, kay Lucifer mga kasembreros, kung kaya binagsak siya ng Panginoon because he was too proud of himself. He was too braggart mga kasembreros, no? Nagiging mayabang kasi tayo no? Ganun siya mga kasembreros, na akala natin tama tayo, akala natin righteous tayo, akala natin matalino tayo, akala natin magaling tayo. But yung kagalingan na yun, yung talent, yung skill, yung dunong ay nagmumula sa Panginoon. Kung kaya if we depend too much, hindi lang too much kapag nagdedepende tayo sa ating sarili, sa ating dunong, sa ating skill, sa ating sipag at syaga mga kasembreros, without acknowledging at saka without fearing the Lord mga kasembreros, ay doon po tayo kung para kang akala ko sa sarili ko, no, matalino ako, magaling ako, no, talented ako, skillful ako. So doon na nagsisimula yung pagiging mayabang, which is hate ng Panginoon mga kasembreros. Galit na galit ang Diyos sa mga taong mayabang, kasi ibinabagsak niya ang taong mayabang. Kasi yung pinakaunang kasalanan, okay? Trivia lang po, hindi po kumapasa talagang existence ni God mga kasembreros na record. Ang pinakaunang kasalanan po ay pride, no? Na nakomit ni Lucifer, na naging Satan or Satanas. Yung pangalawa lang, pero sa morality, no, sa mortals, no, sa mga tao mga kasembreros, sa nature, sa level natin, syempre yung kay Adan at kay Eva mga kasembreros na rebellion, na nagkasala sila when they disobeyed God by eating the fruit of the tree of good and evil. So dito mga kasembreros ay those who are wise in their own eyes do not fear or trust the Lord. Instead, they think all they need is found within themselves. So lahat akala nila lahat ng kailangan nila, lahat ng diskarte nila, lahat ng strategy nila, akala nila sa kanila nagmumula mga kasembreros. Kaya hindi nila nire-recognize at hindi sila nagpapasalamat sa Panginoon, kasi isipin naman nila, sa akin naman galing to, ako naman nagsipag dito, ako naman nagtrabaho, ako naman nagpuyat, ako naman